Magandang umaga po sa inyong lahat. Kung ang puso ay hindi pwedeng turuan, pwede rin kayang utusan ng isip na huwag matakot o mabalisa. Ganitong-ganito ang ibinibigay sa atin ni Jesus sa Ebanghelyo. Inuutusan niya tayo, huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Do not let your hearts be troubled. Kaya napaisip ako, kung yung puso nga hindi pwedeng turuang magmahal, paano pa kaya ang isip? Pwede ba nating sabihin sa ating isip, huwag kang matatakot ha? Sapagkat sa natural na antas ng buhay, marami tayong kinakatakutan. Maraming bagay na bumabagabag sa ating isipan. Maraming dahilan ng ating pagkabalisa. Kung ako yung tatanungin bilang kura paroko, marami rin akong pagkatakot na pinagdaraanan at hindi ko isa-isahin. Yung pinaka-latest na lang ang ibabahagi ko. Ngayon po, talagang ramdam kahit ng simbahan ang krisis sa gitnang silangan. Apektado ang simbahan sa mataas na halaga ng krudo. Kaya alam niyo, sa 3 taon ko sa Peña, first time, sa unang pagkakataon, although dumating ako, yung kuryente 62,000. Pero dahil nagsikap po tayo, binago yung mga, tawag sa ganyan, LED lamps, binago yung mga rubber stopper, Kaya mula sa 62, naging 27,000. Pero ngayon, dahil nga po may krisis, nagulat ako nung isang araw, dumating yung ating bill ng kuryente, 57,000. Totoo. Sabi ko talaga, bakit naging 57,000 to? Tinignan ko po talaga, talagang ang lakas makainan ng tahanan. Sabi ko, ano ba yung nagpapataas? Nandun yung generation charge, nandun yung surcharge, nandun yung systems loss. Sabi ko, ang hirap talaga ng buhay. Na kahit po ang simbahan, ramdam ang epekto ng krisis sa gitnang silangan. Kaya nga po, hindi natin pwedeng turuan yung isip natin, huwag kang matakot, huwag kang mabalisa. 57,000 to, Sa kamay ng Diyos ko kukuhanin ang pambayad ng kuryente. Pero ngayong umagang ito, parang sinasabi sa akin ni Jesus, huwag mong katakutan yan. Let your heart not be troubled. Huwag kang mabalisa. Pero alam niyo, sa totoong buhay, makaka-relate yung mga nanay. Hindi naman talaga natin maiiwasang hindi mabalisa o matakot. Sa katunayan, marami tayong kinakatakutan. Hindi lamang yung mga bagay na nasa harapan ng ating mga mata, kundi we worry so much about the future. Takot tayo sa magiging kapalaran na naghihintay sa atin. Takot tayo sa maraming problema na pinagdaraanan. Takot tayo sa maraming dahilan. Balisa tayo sa maraming bagay. Pero kung meron man pong isang bagay na pwede makapagpalubag ng ating kalooban, ay ang paalala ni Jesus sa Ebanghelyo, huwag kayong matakot. Pakikinggan natin ito sapagkat ito ang sabi ni Jesus. Maniniwala tayong huwag tayong mabalisa sapagkat ito ay galing sa Diyos. Kung kaya nga po, ngayong umagang ito, ano ang mga tanging pwede nating panghawakan upang sa harap ng bawat takot at pagkabalisa, sundin ang paanyaya ni Jesus? 3 bagay. Una, itinuturo sa atin ni Jesus na hindi dito sa pako ang ating tahanan. Lalong hindi sa mundong ito ang dapat nating maging the end o katapusan. At lalong hindi dapat sa impyerno ang dapat nating maging hantungan. Why? Because heaven is our home. Heaven is our destiny. Sinabi mismo ni Jesus, sa tahanan ng aking Ama ay maraming silid. Kung kaya nga po, kung tayo pinaghahandaan natin yung ating buhay, ganun din si Jesus. Pinaghahandaan niya
ang final destination ng bawat isa. Pero aminin natin ha, kapag tinanong ko po kayo ngayon, sinong gustong pumunta ng langit? Sigurado ako, marami o lahat magtataas ng kamay, pero baka mali ako. No? Yung iba hindi man gusto pumunta ng langit. No? Pero sigurado yon. May magsasabi, Father, gusto namin pumunta ng langit. Pero pag sinabi kong, ngayon pupunta tayo, sabihin nyo, Father, mauna na po kayo. May mga schedule pa po kami. That is the reality of life. Gusto natin ng langit, pero ayaw naman natin doon mapunta. Kaya nga hindi ba merong isang pelikula ang pamagat, Heaven Can Wait. Na para magang ang langit, pwede makapag-intay yan. Hindi man ako nakikipag-unahan. Pero mga minamahal kong mga kapatid, ito ang siyang katotohanan na dapat po nating panghawakan. Heaven is our destiny. Langit sa piling ng Diyos. Pero bakit naman hindi ganon ang nangyayari? Hindi ganon ang nangyayari sa ating buhay sapagkat maraming pagkakataon, we have been so attached to earthly success and worldly allurements. Mas gusto natin yung ibang langit. Langit ng material na bagay, langit ng kaligayahan at layaw, langit na siyang panandalian at madaling pumanaw. Kaya nga po, kung meron man tayong isang bagay na pwede po nating panghawakan upang wag nang tayong matakot, kapatid, may langit para sa iyo. May langit para sa atin. Alam niyo, nung bata ako, laging paalala po ng nanay ko, nanonood ang nanay ko ngayon, ang batang mabait na pupunta sa langit. Totoo naman, pero merong karugtong. Ang batang nagbabait-baitan, mapupunta sa langit-langitan. Aminin natin, may mga taong gusto ng langit, pero taliwas yung pamumuhay. Maraming tao gustong mapunta sa langit, pero iba yung pinipili. Kung kaya nga po ngayong umagang ito, upang mapawi yung lumbay, takot at pagkabalisa, ipinapala sa atin ni Jesus, pinaghahandaan ko ang tunay na tahanan mo. Heaven is real. And heaven is not just a reward, but heaven is a gift for those who followed Christ. At ito yung unang magandang bagay na dapat nating patunguhan. At sabi ng isang santo, the greatest tragedy of every baptized individual is to die and that person will not go to heaven. That is the greatest tragedy. Kaya nga po siguro, imaginein po natin, imagination lang naman, kung sakaling pagkatapos ng misa, tatawid kayo, pauwi ng bahay, mahagip ng isang sasakyan at pumanaw tayo. O kaya mamayang gabi, huling pagtulog na natin, di na tayo magigising. Buong katapatan po natin ngayon tignan ang ating magiging kasagutan. Kung mamamatay tayo ngayong araw na ito, saan kaya ako pupulutin? Saan kaya mapupunta ang kaluluwa ko? Kaya kapatid, ang unang magandang bagay na dapat nating matutuhan at panghawakan upang mapawi ang takot at pagkabalisa, totoo ang langit. May langit na ating tahanan, may langit na dapat nating maging hantungan. Pangalawa, kung merong langit, paano tayo makakapunta sa langit? How can we go to heaven? How do we reach heaven? Ang pangalawang paalala ni Jesus, I am the way. Si Jesus ang daan, si Jesus ang paraan upang makamit ang langit. Kaya nga hindi ba, tinanong siya ni Tomas, Lord, how do we know the way? Where are you going? We do not know. Kaya biglang sumagot si Jesus, hindi siya nagbigay ng direksyon, hindi siya nagbigay ng mapa. Kundi ang sabi niya, you want to know the way? I am the way. You want to know the truth? I am the truth. Kung kaya nga po, mga minamahal ko mga kapatid, hindi sinabi ni Jesus, sige, ito ang daan, tahakin mo to, dire-diretso lang. Hindi. Jesus responded by saying, I am the way.
and I will show you. Ibig sabihin, sundan si Jesus. Nangangahulugan, gayahin si Jesus. Ibig sabihin, isabuhay ang turo ni Jesus. Kung kaya nga po, di ba, kung gusto natin pumunta ng langit, kagaya ng sinabi ng nanay ko, ang batang mabait, langit ang punta niyan. Pero pag yung bata, peke yung kabaitan, hindi siya sa langit mapupunta, sa langit-langitan. At ito rin po yung binibigay sa atin ngayong umaga. Kung ang iyong kabutihan ay hanggang pang-camera lang, baka yung langit mo, camera din. Kung yung kabutihan mo, kapag maraming tao lang, baka yung kabutihan ng langit, pang maraming tao lang. Isang test na pwede nating malaman ng sagot. Halimbawa, kapag sinabi ng kapitbahay ninyo, alam mo yung kapitbahay namin, ang bait-bait. Paano mo naman nasabi? Naku, linggo-linggo yan, nagsisimba. Ngayon, malalaman natin ang kasagutan kapag tayo na lamang mag-isa. Pag walang nakakakita. Pag walang nakakarinig. Pwede pa rin kayang sabihin ng iba, mabait yan, kapag ikaw na lang mag-isa sa loob ng iyong tahanan. Pwede pa rin bang sabihin, alam mo, modelo yan kapag wala nang nagmamasid. Kung kaya nga po ngayong umagang ito po yung isang paraan upang marating po natin ang langit. Tahakin ang daan ni Jesus. Isabuhay ang kanyang katotohanan. Yes, it may be difficult, but going to heaven and following Jesus, there is no shortcuts. There is no shortcut in going to heaven. Walang madaling daan. Sapagkat tatandaan natin, hindi lahat ng mahirap, mabuti. At lalong hindi lahat ng madali, masama. Kung kaya nga po, kung ating titignan naman sa praktikal na katotohanan, sino ba naman sa atin ang gustong mahirapan, aber? Sino ba naman sa atin ang ayaw ng shortcut? Pero itinuturo sa atin ni Jesus ngayong umaga, sa langit, walang shortcut. Why? Because there are no crown wearers in heaven that are not cross bearers on earth. Makakamit lamang daw natin ang korona ng kalangitan kung nagsumikap tayong pasanin ang krus ng bawat isa sa atin. Kaya ang pangalawang paraan upang huwag tayong matakot mabalisa, ang daan, walang iba kung hindi si Jesus. Pangatlo, matapos tayong mamuhay na may langit, matapos na tahakin ng daan ni Jesus upang makapunta roon, ang pangatlong paalala, we are called to continue His mission and work. Sinasabi sa atin ni Jesus, kung sino mang naniniwala sa akin, nananalig sa akin, gagawin ang aking nagawa. And you can even do greater ones than this. Hindi ibig sabihin papalitan natin si Jesus at magpapapako tayo sa krus. Hindi po nangangahulugan na magpapakain din tayo ng ilang milyon upang masabing tinularan si Jesus. Hindi. Our mission lies in the reality to continue what Jesus has started. Ibig sabihin, to love the way He loved. To forgive the manner He forgives. Kaya nga po, alam nyo, tabi-tabi po hanggang ngayon, hindi ko talaga makakalimutan yung mga nagpenitensya nakalipas na mahal na araw. Yung po mga nagbuhat ng Nazareno nung Holy Wednesday. Isang taong pong nandyan yung Nazareno sa likod. Minsan pa nga po, naaalikabukan na. Tapos sa loob ng isang araw, mag-aagawan. Isang taon pong nandyan. Nilagyan ko pa nga po ng panalangin para kako yung mga taong magdadasal. Hindi lamang tititig sa Nazareno, may dadasalin din. Pero hindi ko maunawaan, isang taong nandyan ng Nazareno, nung Holy Wednesday, nag-agawan. Sa tingin ninyo, hindi ko pa po nakakausap ang Nazareno,
Pero tiyak ko, hindi niya gusto ang nangyaring ganon. Yung mga nagpenitensya po ng Good Friday, hinagupit po yung likod, duguan. Sabi ko nga po, no, dapat para mas realistic, no? Hindi lang panghagyupit, no? Lagyan natin ng alcohol, no? Tapos pagkatapos nung Easter Sunday, hindi naman nagsimba. No? Parang ganito po yan. Please understand, no? I'm not judging them. I'm just stating a fact. Isang araw ka magpepenitensya, sinaktan mo yung katawan upang pagtulad kay Jesus na ipinako sa krus. Nung kailan dapat magdiwang at magsimba dahil muli siyang nabuhay, nasa outing ka na. Kaya nga po, ngayong umagang ito po yung pangatlong hamon upang hindi po tayo mamuhay sa takot at mabalisa. Sa ating pag-asam na may langit, sa pagtahak sa daan ni Jesus patungong langit, binibigyan ng misyon ang bawat isa. Kaya kapatid, ngayon, alamin natin yung misyon natin. Ako, ang misyon ko, hindi lamang maging pari. Ang misyon ko ngayon, maging parish priest. Kayo, ang una niyong misyon, hindi maging lay minister, hindi maging lektor, hindi maging choir. Ang una niyong misyon, maging magulang. Ang mga guro, ang una niyong misyon, hindi lamang magturo. Ang mga guro, ang kanilang misyon, maging magulang para sa mga mag-aaral. Kaya nga po siguro, no, nandoon ang kaligayahan kapag hindi lamang natin nalaman ng misyon, kundi naroon ang kaligayahan kapag ito'y ating napagtagumpayan. Kaya mga minamahal ko mga parishioners, isang assignment ang iiwanan ko. Huwag kayong papayag na matatapos ang linggong ito bago kayo matulog mamayang gabi. Buong katapatan tanungin ng sarili, ano ba ang dahilan bakit buhay pa ako? Alam nyo, ilang araw na po nakakalipas, no? Sunod-sunod po yung natatanggap kong text. Isang kaklase, isang dating parishioner, isang kaibigan, pumanaw. At pare-pareho po yung sinasabi ng mga kamag-anak, Father, wala namang sakit yan eh. Inatake lang. Father, wala naman siyang iniinda. Bigla na lang pong hinimatay. Kapatid, maikli ang buhay. Kahit lang po ngayon, may mga kasama tayo last year. Araw ding ito, ikalimang linggo ng muling pagkabuhay, na hindi na natin kasama ngayon. Kaya siguro mamayang gabi, in all honesty, let us ask ourselves, ano nga ba ang mission ko sa mundong ito? Kung sakasakali bang mamamatay ako ngayong gabi, sa langit ba ang punta ko? Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, tayo mga Pilipino, we have this peculiar way of asking one another just for the sake of asking. Anong ibig kong sabihin? Pag naglakad po kayo dyan sa Gomez, lumabas ng bahay, may nakasalubong, ang una niyong paraan ng pagbati, hindi naman good morning, di ba? Hindi naman yun ang usual. Ang usual nating pagbati, saan ka pupunta? Ang laging tinatanong, saan ka ba galing? Alam nyo, yung tanong na ito hindi lamang simpleng tanong ng pag-uusisa. Pero kung ating titignan, merong malalim na kahulugan ang tanong. Na kapag tinanong tayo, saan ka papunta? Pwede nating tanungin o sagutin, oo nga no, saan ba papunta yung buhay ko? Kaya pwede nating sagutin, kay Jesus. Papunta ako kay Jesus. Sama ka? Pag may nagtanong sa'yo, saan ka ba galing? Pwedeng tumingin, oo nga no, kamusta na nga ba talaga ang buhay ko? Saan nga ba talaga galing ang buhay ko? It is only then, my dear friends, that we realize that life is fleeting. Ang buhay, napakaikli. At kapag naunawaan natin ang buhay, natatapos din, sigurado ako, wala tayong sasayangin.
Kapag napatunayan natin yung mga magulang natin tumatanda din, siguro walang magulang na naghahanap ng kanilang mga anak. Kapag naunawaan natin na yung trabaho pwedeng mawala, siguro walang empleyadong tatamad-tamad. Ang lahat ng bagay natatapos, ang lahat ng bagay lumilipas. Kaya't walang dahilan upang tayo'y mabalisa at matakot. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, 3 bagay ang iniiwanan sa atin. Kapatid, kapag nalulungkot ka, isipin mo lang, may langit na para sa'yo. Kapag hindi mo alam ang iyong gagawin, muling balikan, tahakin ang daan ni Jesus. Nang sa gayon, kapag pakiramdam mo, walang saysay ang buhay mo, ipagpatuloy ang misyon ni Jesus. Nang sa gayon, hindi lamang tayo mapunta sa langit-langitan, ang bawat nananampalataya, kabahagi ni Jesus sa kanyang misyon, namumuhay sa kanyang katotohanan, at ang the end, may langit na naghihintay. Amen.